Paano nga ba natin maiiwasan ang paggawa ng masama? Ang iba kasi sinasabi nila na hindi ko na ito gagawin. Basta na lamang nilang pinagdidesisyonan ito. Pero ang ending ay ginagawa pa nga rin nila. Umaasa sila sa kanilang sarili na magagawa nga nila ito. Basta sabihin lang nila o pagdesisyonan lamang nila. Ang unang dapat gawin ay humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos lahat ng kasalanan mo at humingi ka ng tulong sa Diyos upang mapagtagumpayan mo nga ang mga pagsubok o mga tuksong ito. Kung sinasabi nga natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, tapat siya upang tayo ay patawarin. Pangalawa, pagsisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan. Magdamdam ka at umiyak ka sa Diyos. Kahit umiyak ka nga ng malakas o tumulo pa ang laway o ang sipon mo, hindi ka nga pagtatawanan ng Diyos, kundi ay i-comfort ka pa niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa tulong ng Diyos Espiritu Santo. At para sa pangatlo, talikdan mo na nga ito. Huwag mo na nga ulit gawin ito. Huwag ka na ngang lalapit sa mga bagay o sa mga taong nakakapagdala ulit sa iyo sa kasalanang ito. At dagdag ko rin guys na huwag mong iisipin ng isang malaking puno na nakatanim sa malawak na lupa. Maganda nga ito at maraming bunga. Alam ko ang iba sa inyo na inisip pa nga rin ang malaking punong ito na nakatanim sa malawak na lupa. Ayan ang isang dahilan na nagdadala sa atin sa tukso. Sinasabi natin na hindi na nga ako iinom kasama ang tropa. Hindi na nga ako kakain ng marami. Pero ang nangyayari ay mas naiisip lamang natin yung mga mangyayari pa lamang. At mas natutukso nga tayong gawin ito. At ito ang iiwang kong verse sa inyo guys. Pahayag chapter 3 verse 3. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. God bless.